itong pagbisita namin ngayon, ito na yung huling ayuda niyang itulong sa'yo. Good morning po sa ating lahat mga kaponi. Ibisitahin po natin ngayon si Tatay Sulpicio. Ayan, para po sa ating ayuda sa kanya. Pagmamahal po ni Tita Tess Atienza. Salamat po Tita. At shout out sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa oras na ito. Salamat sa support nyo. At pa-like and share ng video natin kaponi para sa ating araw-araw na pagmi-mission po dito sa Eastern Samar. Aupay! Sinisara ko lang kayo. Yung mga aso, mga pusa. Pasok. Sige, magdamit po muna kayo, tatay. Baka tumahay ka ako dito sa loob. Ang init, ano? Masyado mainit. Grabe ang panahon. Mainit, tapos biglang uulan. Pumahay. Kumain ka na? Anong ulam natin? Ano? Asukal. Asukal. Ito, pwede pa to noodles. Ay, hindi. Tinawala ko mo. Tsaka kape. Meron pa siyang kalahating kape. Inaano ko lang. Binabasa ko yung bimpo. Pag punas yung malalamigan yung Bakit? Okay lang kayo? katawan ko. Ano kasi, init. Kaya inaano ko na lang, binabasa ko yung bimpo. Para Ba't di kayo mag-electric pan? pinapatay nila kung naririnig na pinaandar ko. Kasi malakas daw kumain. Ito, malakas kumain ng Opo. kuryente. Pwede natin gamitin muna to. Utang muna tayo. Buksan muna natin, mainit. Ayan. Para sumingaw. So, kumusta kayo? Anong balita, tatay? Mag-iisang buwan na mahigit na mula nung last naming punta. Kumusta ang buhay-buhay ninyo? Okay lang naman po, sir. Inaano ko lang naman. Lakasan nyo po, hindi marinig. Ano na lang ako dito. Dinadaan ko na lang po sa dasal. Maano lang ako dito. Yung pagtira ko. Hindi pa rin kayo nakikipag-ayos sa mga anak niyo? Awaan naman lang nila ako dito sa pagtira ko dahil wala naman ako pupuntahan na iba. Kaya naano ko na lang sa Panginoon na kaawaan nila ako. Dahil wala akong magawa dahil dito ako nila pinatira. Bakit anong nagiging problema, tatay? Akala ko nung huli na ayos na. Kasi minsan nakasiringgan ako na hindi maganda pero tinitiis ko na lang po. Ay, wala akong magagawa dahil dito lang naman wala akong mapupuntahan. Dito lang po. Ano muna.
Kaya sinalang bahala maawa sa akin. Minsan masama ang naan sa akin. Ayaw ko magparinig sa kanila dahil baka magkasama na naman sa kanila. Kaya nayanaan mo yung boses mo. Opo. Sige, ganito ang gagawin natin para maging mapayapa po yung iniisip niyo, isipan niyo. Pupuntahan ko si Ate Shirley. Tatanungin ko kung ano yung talaga yung problema. Ano? Sige, bahala. Ha? Iwan ko sa'yo, sir. Okay lang napuntahan ko. Bahala na lang po, sir. Sige, kausapin ko lang. Nandito naman siya. Iya po, kinuha niya nagdinabog, nagkakit yabog. Eh kasi, pwede nga saksakan, kadang ukalit niya. Kaya naman, itiya kayo niya nga, hindi mo tayo niya. Chucho, huwag maingay. Hindi may nabinubot. Hindi ka ito manlait. Pag babayo kito, natakan, Naglulus. naglulus itiya, di ba? Kasi kalukal ini saksakan. Oo. Ganun pala. Yan naman kayo niya. Ang buhay binamutan ng hira. Akala niya na tinatanggalan siya ng kuryente. Siya ititiyatigin kay kinuan. Tapos pag minsan naman, parang nagdadabog hiya pa. Yakit na Nagdadabo. iya. Pinto na. Pinto. Binabagsak niya. Nakulop nga ni kinakalasan na din niya. Nakanagsinurat. Siya ito. Pero wala namang problema. Yun lang yung sa kuryente, naglulus lang. Siya gadlighted kuan. Dali kakit na kukuan, kadanay man kuntahiyan nga. Parang nagdadako pa. Nirarayo dayo. Parang nagmamataas siya. Siyempre, pag pagod din kayo, tapos hindi mo maiwasan na Kasi minsan nakakapagyakan talaga. nakakapagsalita. Gabay ka na lang anak kung magsisinugod kahit diri ka talaga nga nakikuan. Kung pwede lang ngani. Di ka ngani kasi nakantikuan ang time kung hain ka pa nga nakukuy, kung hain ka pagtitigdunghin balay. Oo. Ang nagsugad ha iya. Kaya di naman nga usa, kay dani diri hadirson ni aalog, parang nagkikinan tiya. Nagdadamdam pag hindi naibibigay yung ano niya. Siya ito. Kaya di nga usa taon pag nakontrabaho ginugulan. Siya iton. So pati pag iigib, pag hindi siya naiigib, parang nagdadabog siya agad. Nagdadamdam niya, minsan sugod iton. So dapat mahaba yung pasensya niya. Siyempre, wala nang ibang tutulong sa kanya kung hindi kayo. Nagyakan pag itiya nga, ay gakunak niya pag binunot, ay gakunak niya pag inura-uraha. Nagyakan nga, nakini nag-iinura-uraha, ay maraga nga nakit nag-ibibinunot di da, iging kakituman ay, kadanin niya portahan, pagsasaraduhi, nalulus na may niya, saksakan. Kasi nandyan yung wire niya. Extension la kasi itiya. Ngayon papunta dito sa bahay ni tatay. Extension la itiya. Siya naman, yun naman sir, kahinirin, nga ginbibinunutan ng hiya, hit, kuryente. Siya ito. Puros na yung extension nga, nito. Kaya nasiris man lang kami yung kananay. Saan kayo nakunik? Kananay. Okay. Kasi kananay kami na kunik, kuryente. Wala pa man wala pa man ng Wala kayong sariling kontador. Oo. Kasi dito tigin pre-problema na kukuan at kuryente kaya nahingin na rin. Binubunutan namin. Dapat talaga ano na lang, makisama si tatay. Kaya binigyan nyo na nga siya dito ng space. Kalit maarang. Pero ganun talaga siya kahit noon pa. Di kami maarang yan atasan. Kaya kan ula kami niya. Dako naman kami. Yan naman lang nga nitiya pasingan niya. Ang nasugan nitiya kabutangan. Ang makausag pa itiya. Puro siya pagingit, pagkikipagkirita ham. Musta. Yung ugali ni tatay niya kasi malinggit pa sila na iniwan. Makakapag-istorya hiton, hinanay. Yung asawa niya. Karek niyo nga ni istorya ka, kuan hinanay, kung ano talagang sitwasyon nira nga mag-asawa, kung kay ano nga ninugad,
pwede niyo ma-interview nanay. Kay kikakarayagi ang mga nit ni nanay, ma-interview niya, mapakianhan. Nandyan Ano si, ang nandito sitwasyon? yung, nandito si Diyak nanay. maar ko na ada hinanay na sa balay. Mm. Ay para daman mas kumbaga Sayuran. maintindihan ng mga tao. Maliwanagan, oo. Kumbaga kung kay ano nga nasugat. Naging ganun. Diyak maaram talaga iyat batasan iyat Oo, iya. ayun. Sabi ni Ate Shirley, kasi hindi niya daw alam ang totoong ugali ni Tatay Sulpicio. Kasi maliliit pa sila, iniwan nga naman. So, hindi niya alam. Pero yung iba niyang anak, ganun din. Wala siyang ka-close na anak niya, kapatid mo. Kay asya pa kuan might man diyak maaram kung ilim na ng eskwela na tiramanoan din ira pagbulag. Kung ano ng mga grade. So, mga wala pang mga Kasi ako bibi pa talaga. Maliliit Wala pa kayo. Isang taon ada. Ang sugad istorya, nag-istoryahan man ko na. Mm-mm. Ito nira nanay ha. Wala pa akong 1 year. Naghiwalay na sila. Mm-mm. So, asya. Kasi kung ganito lang siya, na hindi siya magpapakumbaba, hindi siya makikisama sa inyo, hindi magiging maayos yung pagtira niya dito. Hindi siya matatahimik. Kagaya niya, ultimo kuryente pala. Kinikwento niya kasi na tinatanggalan daw niyo ng saksak. Asya titi istorya siya talaga. Pero hindi naman, naglulus lang yung ano. Lulos na. Asya nga, gisugad ko nga ni tadi nga, ngayon, takadi Yung nga ang asawa. Himo na lahiyan niya kalugar, nga niya saksakan. Mm. Kay para diri init malalagtan nga iya. Saksak nga extension para nga iya. Kasi itsa dida, may dahit extension naman nga to, balang putulit ada nga sinasaksak nam dida. Mm-mm. Nga wire. Kanan light naman. Tapos extension daman para nga dihit amon para hit kabataan, para hit ira ceiling fan. Siya iton. Bisan nga ni Chadi daman nga ang mga saksak na galit naglulos di na dara. Maluwag siguro nga ang extension oo. Asya yan naman kay ni Ring ginbibinunutan nam hiya. Yung nakwento niya rin sa akin na ultimo daw yung pag-igib na ganun. Parang ayaw daw siya ipag-igib yung mga apo niya. Asya may titamit na rereyaga na iya. Nga puros niya paghinibang iya amon side. Itinusugad itadi nga isa. Imbaldi igawas na la. Kay kikukuri may pag tinawag hai. O kagaya yung pag pumupunta kami, ang tagal niya magbukas. Aman niya adi hagawasit na iya bali. Inaalog may tetas tatatakan niya nga din ang tubig. Okay. Asya ito. Inaalog itya diri sinusugad nga diri iniya na binabali. Ayaw daw siya sundin ng apo niya. Sabi ko kasi, Dugangat nagkukunit iya kaapuhan. Imbes nga karayag yung diri. Naiinis ko ilang man pati. oh, Ngan itak mga anak nangingiskwela. Kulop light ya hihira habalay. Tikang hit alas 7 hit aga waray din hit kabataan yan tita eskwelahan. Sabado Domingo minsan la damit hira na pahuway. okay. Itaan nila itabalay hi ako taadi nga asawang hitakpodo. Itakpodo nga ni iyat sinusugo. Diit masugad nga dinabali hay. Papaalog it niya. Yak naman, may danganit nakita na nga nakit nga may di dakwan. Inaalog ko na damit hiya. Di nakit nagkikinuan na siya nga hini. Ay di ko kuri pagtitinawag naman hiya. Takin sugad may daging tatrabaho. Di siyempre, may daling kakadtuon. Magtitinarata ka pa. Malalangan ka. Okay, Kasi so, niya sinisira nga di hiya binabali. at least nalaman na natin yung talagang kwento. Pasensya na Ate Shirley ha, Wala kasi kang problema. para- Ganyan. para maging maliwanag sa ating mga nanonood kasi syempre ayaw din naman natin na yung side niya lang yung papakinggan. Syempre kayo din yung nagkukwento siya para maliwanag, walang maging problema sa inyo. Okay, laitam kung saan ano tiya pag ginakanan parahan. Naiintindihan naman kayo. Kinakarawat naman laitam, katiganob naman kami at ngayon pinabayaan kami hanggang pa kami. Pati pa yan na iya pa kami gin may mineral. Dapat nagpupuntihan. Mas Ada pa yan ay kami pit maral para ha iya. Pero sige na, okay na. nagpupuntihan kami na ayon kayo. Hindi may permiso ko ng panahon. Para lahit na mahimo kahiya may tagiya na kan iya may side iya man na may sitwasyon. Okay lai. Okay lai para haamon nga iya mga anak. Hindi may napapabaya kay Lord.
Aramitit ginoo kun ano ito maturo. Pero ito pa yung tanaltig ino po din Diyos ka di ta siya nagbubuhat. Kasi, Di kita may bubuhat. Sige ha, kaya kausapin ko na lang, ipaliwanag ko sa kanya. At least Pasensya hinalay. pasensya, oo. Nanay nga medyo na Dara nga tao laan. Nagyayakan talaga, nagyayakan talaga, hindi ko na nako panitiya. Hindi mo na mapigilan. Hindi dahil sitwasyon niya, sulod, kung ano, kaya naman laking din habala. Nakausap ko na po yung anak nyo. So, ang nangyayari ho pala, nag-iisip kayo sa kanila ng kung ano-ano. Kahit, sir, okay lang. Hindi na baliktad eh. Dapat hindi ho ganun. At saka tayo po yung nakikitira dito. Kaya inaantos ko na dahil kung ano, tubtuban din eh. Okay lang ito. Dapat makisama ho tayo. At saka makipagbati na, magpapasko na ho. Huwag na ho mataas yung ating loob. Kasi nagkukwento nga si Ate Shirley. Tingnan nyo, maliliit pa sila. Kaya hindi talaga nila kilala yung totoong ugali nyo. Dahil maliliit pa sila, iniwan nyo. Nagkahiwalay kami dahil sa nanay niya. Ayan, hindi naman, noon nga, nagsalita nga yung nanay niya na buhay pa nanay ko na wala daw ako kasalanan kundi ang anak niya. Pero, hindi ko na inaano yun. Gusto ko makausap yung asawa mo sa susunod na pagbalik ko. Kakausapin ko. Kasi gusto niya rin magpa-unlock ng interview sa atin dahil nga, syempre malaman din yung totoo, yung side ng asawa mo. Dapat ho, kung ano man yung mga kailangan natin dito dahil kayo ay may edad na tapos hindi pa kayo makakita, habaan nyo lalo yung pasensya. Hindi yung magre-react ho kayo, magagalit sa kanila, sa mga apo mo. Hindi ho maganda dahil kayo yung magulang nila. Tsaka tama na ho yung away. Hindi ho maganda dahil tayo ngayong mas nakakatanda. Tayo dapat yung mas malawak yung pangunawa. Wala ho tayong magagawa. Tsaka maswerte kayo dahil pinatira kayo dito sa binili nilang lupa. Inaano ko naman, pag nakikiusap ako, minsan masama ano sa akin. Pero kaya minsan hindi na ako nakapagsasalita. Kaya, Diyos na, sabi ko na nga lang, Diyos na ang bahala, hawa sa amin. Kung ano ang gusto nila sa Kasi kaya ho kayo napunta dito dahil sa pagmamahal nila na pinayagan kayo na tumira. Kasi kung halimbawa man na ganito ang maging sitwasyon, ang nangyayari kasi, itong pag-uusap natin, mga anak niyo yan eh. Ang nangyayari, sinisiraan niyo daw sila. kaya sa gaya ipitiris rin. Imbis na dapat hindi mo na lang ikukwento sana yung mga bagay na hindi maganda sa mga anak mo. Lalong-lala yung loob nila sa'yo. Kasi ganun ang kwento mo sa vlog, pinapanood nila. Siyempre, hindi ka na nila tutulungan, hindi ka na nila pupuntahan dito dahil magulang kayo, sinisiraan yung mga anak mo. Dapat, para matapos na, kayo mismo yung lumapit. Dahil noon pa man, kayo yung umalis, iniwan mo sila. Kahit man kayong dalawa may problema kayong mag-asawa, dapat hindi nyo pinabayaan pa din yung responsibilidad nyo bilang ama sa kanila. Iyon lang pagkukulang ko po, sir. Kaya humingi na nga lang ako ng umanhin sa kanila na pasensyahan na lang nila ako dahil nagkulang ako sa kanila. Kasi pag hindi kayo magustuhan, magulat na lang kami, paalisin na kayo. Saan kayo lilipat? At saka si Tita Tess, nag-message po siya sa akin. May pinapasabi siya sa'yo na itong pagbisita namin ngayon, ito na yung huling ayuda niyang itulong sa'yo.
Yan po yung pinapasabi niya. Last na daw ito. Dapat ho para noon ko pa sinasabi sa inyo, di ba? Dapat magpakumbaba tayo at saka magmahalan. Akala ko nung paglipat mo dito, okay ka na. Magkakaayos kayo. Ito, magpapasko na naman. Ganito na naman ang problema nyo. Last Christmas, paglipat nyo dito, akala ko okay. Masaya kayo, yun yung sabi mo. Hindi pala totoo yung mga ganun. May galit po pala kayo or sama ng loob sa mga anak mo. Sana unawain nyo din at saka maiksi na lang yung buhay natin, matanda na tayo. Hindi ho mahirap magpatawad. Hindi tayo mawawalan kung tayo ang magpapakumbaba. Mas bibiyayaan pa tayo ni Lord ng mas madami pa kung tayo ang nagpapakumbaba. Hindi yung tayo ang nakikipagtaasan, nakikipagbangayan. Nakakalungkot lang kasi naalala nyo nung nandun kayo sa unang bahay nyo sa San Jose, di ba? Opo. Sobrang depressed yung sitwasyon mo. Ultimo pagkain mo, sabi mo, binibigyan ka ng may lason or may uod. Ito, nandito ka na sa pamilya, hindi pa rin nagiging mapayapa ang sitwasyon mo. Hanggang kailan, tatay? Hanggang kailan kayo magmamatigas? Alam ko po yan, sir. Iilan na lang po yung panahon natin dito sa mundo. Maiksi ang buhay, magpatawad. Diba? Ang dami na namin ginawa para sa inyo. Kinupkup namin kayo. Pinalalayan. Sa mahigit 3 taon mahigit na pag-alalay namin sa iyo. Ganito pa rin. Hindi ka pa rin nagpapatawad. Laki na lang po. Papatawad ko sa inyo po, sir. Tawarin nyo na lang po ako sa Hindi, wala kang ano sa amin, sa mga kapamilya mo. Hanggat maaari, ikaw yung inaamin ko kasi. magpakumbaba. Kasi ganito, kahit yung pag-igib daw ng tubig, iniigiban ka. Ang problema, dahil nga sa laging sarado itong bahay mo, tapos parang nagdadabog ka daw kung hindi ka nabibigyan ka agad ng gusto mo. Pera, sir. Okay lang, okay lang. Okay lang. Wala ko'y problema. Kasi may pera, pagka-upay manira. Kaya, Wala ho kayong ibang mapupuntahan kung sakali man pinaalis kayo dito. Kaya niyo po bang magpatawad, tatay? kaya gagawin ko po yan, sir. Gawin niyo. Hindi pa huli ang lahat, ipakita niyo yung pagmamahal. Kasi walang magiging ganyang problema kung yung isa ay nagpapakumbaba. Kung parehas kayo, halimbawa yung apoy, gagatungan ng gagatungan, talagang hindi matatapos. Pero kung magpapakumbaba ang isa, makikipag-usap, makikipag-ayos, mangyayari, mas magaan sa puso, maintindihan nila kayo. Tsaka nakakahiya din kasi nilapit namin kayo sa kanila para dito kayo tumira, tapos ganito pala yung sitwasyon. Siyempre nai-stress din yung mga anak mo. Kinupkup kayo nila, dapat pakita niyo yung pagmamahal. Tatay, ha? Mahal ko naman talaga sila.
Kaya minsan kung nakikiusap ako, masama ang inaano sa akin. Kasi sila may mga trabaho. Yun lang. Dapat mauunawaan mo din yun. Hindi naman lagi na okay ang mood nila. Tayo dapat mahaba ang pangunawa at pag-intindi natin. Kung hindi kayo napagbigyan, kung feeling nyo na pinagsarahan kayo, huwag nyong damdamin. Kasi hindi nyo rin alam yung sitwasyon nila. Baka walang pambili ng bigas. Baka walang pambaon ang mga anak, ang mga apo mo. Yun yung dapat yung uunawain at saka aalamin. Anong mensahe nyo kay Tita Tess? Kailangan ko na lang po kay Tita, na patawarin na lang po ako kung halimbawa meron ako pagkukulang. Nakikisalamat po ako. Tinulungan niya po ako. Maraming salamat po sa mga tulong niya sa akin. Siyempre si Tita Tess, baka meron din siyang ibang paglalaanan or ibang tutulungan. Kaya intindihin na lang din natin, tatay, ha? Opo. Tsaka kayo naman, ang at payo lang namin sa inyo. Siyempre, baka hindi na rin ako makapunta dito buwan-buwan dahil hindi naman lagi tayo may pondo. Ang payo ko lang sa inyo, hindi nyo man kami makita. Sana pagbalik namin ay maayos na kayo dito. Yun lang din yung hiling ng mga tao, yung nakakapanood nito. Magpakumbaba kayo at saka magpatawad. Yan lang yung sikreto sa masayang buhay at mapayapang buhay habang binibigyan pa tayo ng hininga ng ating Diyos, gumising sa umaga. Blessing yan na dapat gamitin natin sa kabutihan at pagpapatawad. Kaya niyo yun, tatay. Tama na yung bangayan. Hindi yan matatapos kung kayo ay sasagot ng sasagot. Kung ano ang gusto nila, makisama kayo. Dahil kayo ang pinatira ho dito. Para walang problema. Tsaka maging open kayo sa kanila kung ano ang ayaw nyo. Hindi yung ikikwento nyo. Siyempre masisira sila. I-open nyo. Kayo yung mag-usap personally. Kayo yung, ayan, magkadikit lang yung bahay. Itong bahay mo, bahay nila, ito lang, iisang ano lang kayo. Lumapit ka, parang exercise na yan, pupunta ka doon. Para matapos na yung mga hindi magagandang salita. Magulang pa man din kayo. Gawin ko po. Kaya subukan ko po sir, gawin ko. Huwag niyong subukan. Gawin niyo. Yan. At saka, kailangan may kababaang loob. Hindi yung gagawin mo lang dahil sinabi namin. Dahil gusto mong maging maayos at maging mapayapa ang sitwasyon. Yun dapat yung iisipin mo, tatay, ha? Opo sir. So, yun nga po ito. Meron tayong dalang ayuda. Again, thank you kay Tita Tess. Lagay na lang dito, Ate Rawi. Meron pong 10 kilong bigas dyan, tatay. Opo sir, maraming salamat po. Yan, may tinapay, may itlog. Ito po yung pinapay pang-isa. Itlog. Tapos yung mga pwede niyang makain, mga groceries, snacks. Ayan. Meron din dyan mga energy, gatas. Ito yung timplahin. May gatas, may energy, may oatmeal. Maraming salamat po. Ito din may gatas din. Tapos pang-isa. Miswa o doon. Ito din po pang-timpla.
Ito yung suka po kami tatay. Opo. Ito yung palaman para sa tinapay. May noodles. Tapos dinata po. Diyan na lang yan para ikaw na lang ang magtabi niyan, tatay, ano? Opo. Para malalaman ko yung lalagyan ko. Oo. Kasi pag iba naglalagay, hindi ko alam kung saan ilalagay. Mabuti ko nga kung nagsasarili paglagay dahil alam ko, natatandaan ko po yung nilalagyan ko po. Okay, so yan. Maraming salamat kay Tita Tess. Maraming salamat po, Tita Tess. Namimiss mo si Tita Tess. Mga tulong mo sa akin, talagang miss na miss ko talaga si Tita Tess. Dahil sa malaking bagay na tulong mo sa akin. Maraming pakikisalamat ko po sa Tita Tess sa mga ayuda mo sa akin. Opo, wala pong ano man, tatay, ano. Katusan, Malakas ng ulan. salamat ko po. Okay, thank you. Thank you, Tita Tess. At ito, pinapabigay ni Tita M ng Japan. 500 pesos, pambili mo ng ulam. Maraming salamat po, Tita. Okay, sige. Salamat po sa mga kaponi viewers natin. Maraming Please don't forget to share and like our video. ingat po kayo, sir. Sige po, tatay. Bye-bye, tatay. Bye-bye. Bye-bye. Sa inyo, Ma'am Ruby. Sino pa ang iba nito? Si Mami Lee. Mamili, salamat. Maraming salamat sa inyo sa mga tulong niyo po sa akin.